Ang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman tayo sa ating programang Golden Heart, puso para sa ating mga nakatatanda. Na-miss ko po kayo at 3 linggo po akong wala dito at subalit ako'y nagagalak at ang aking kapwa commissioner, si Com Jen, no? Siya naman po ang talagang subsuban din na nakisabay sa inyo sa mga araw na wala ako. So ngayong araw na ito ay puno po tayo at hitik ng ating mga updates at saka meron tayong mga panauhin. At alam ko po, marami tayong matututunan sa kanila. So gusto ko po munang sabihin sa inyo, ano ba ang ating topic sa hapon na ito? Meron tayong agri, mga oportunidad at kabuhayan para sa mga seniors sa agrikultura. And of course, gusto nating pag-usapan din ang selebrasyon ng National Nutrition Month. So ako po si Dr. Jean, ako po ang inyong host sa araw na ito at kami sa National Commission of Senior Citizens ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong tuloy-tuloy na pagsubaybay sa ating programa. Gusto ko po munang pasalamatan si Director Fernando Amparo Sanga and of course si Miss Marinela Texon sa kadahilanan po na tayo ay binigyan nila ng slot, no, upang maiparating sa ating mga tagapagsubaybay ang ating mga mahal na nakatatanda kagaya ko upang malaman ninyo ano ang programang meron ang ating pamahalaan. So unahin po natin ang ating mga tinatawag na update. So subaybayan po natin ano ang meron tayo sa ating senior spotlights. So, balik na po tayo dito. Nakita niyo po ang ating senior spotlight, no? Una po, gusto ko pong I want to share with you ano ang nangyari sa atin nitong nakalipas na 2 linggo. Tayo po ay sumali doon sa ASEAN and Republic of Korea Conference on Care and Support for Older Persons nitong July 1. At kung titingnan po natin doon sa Kuala Lumpur, Malaysia, 10 bansa po nakasama sa ASEAN, kasama po ang Republic of Korea, nagkaroon po ng isang forum doon kung saan ay pinag-usapan natin kung ano-ano ang ating mga ginagawa bawat bansa sa paghahanda natin sa tinatawag nating aging population, mga ka-Golden Heart. Alam niyo po ba na 3 na ang kategorya ngayon ng tinatawag na population for senior citizens? Ang una po, aging. Kagaya po sa Pilipinas, ibig pong sabihin nito ay kung ang ating total population ay nasa 7 to 9%, kailangan po pala ay ang tawag niyan aging population. At heto po ang ating sinasabi na ang Pilipinas ay an aging population. Meron naman din po tayong mga karatig bansa, sila ay aged population naman. Kapag lumagpas ikaw ng 10% ng iyong total population na seniors, aged population po yon. Pangatlo, kapag ikaw pala ay umabot ng 20% sa iyong total population na nakatatanda na, ang tawag po sa inyo ay super aged population. Naku po, tayo ay papunta doon. May projection po na by 2050
ang Pilipinas, bawat 5 Pilipino ay isa po ang nakatatanda. Subalit, hindi tayo dapat malungkot o kaya matakot dito because we take opportunities from these predictions and projections at tayo po ay naghahanda at ang ating pamahalaan po sa pamamagitan ng pagbuo ng National Commission of Senior Citizens, yan po ang isa sa pinakamagandang ginawa po ng ating pamahalaan. Tayo po ay nag-present doon sa ASEAN Summit ng ating mga programa. At heto ang ating tinatawag na Senior Citizens Community Care Center. Naniniwala po tayo at ang pakiwari ko ay naintindihan ng mga karatig bansa natin na ang pamamaraan upang tayo ay makapaghanda ay through preventive aspect plus community engagement plus a whole of government approach. So yan po, no? And we also manifested doon sa ASEAN Summit na ang National Commission of Senior Citizens will be recognized as the official lead agency para po sa mga nakatatanda. So we made the manifestation already and we are looking forward na tayo ay mabigyan ng daan para dyan. Pangalawa po, nitong nakalipas na ilang araw, tayo naman ay pumunta sa Taiwan, doon naman sa City of Kaohsiung. Tayo po ay naanyayahan doon po sa National Kaohsiung Normal University kung saan po tayo ay nakipag-ugnayan for lifelong learning. Naku mga ka-Golden Heart, alam nyo ba, hindi tumitigil ang ating pagkakaroon ng learning at yan po ang ating natutunan doon. Atin ding ibinahagi ang ating tinatawag na bayanihan spirit, yung kultura natin na tayo ay nagtutulungan bawat isa upang maibalik sa ating pananaw at sa ating kultura ang value on tayo ay nagbabayanihan talaga. So yan po ang ating updates, no, sa ating mga international na mga engagements. So I would like to say this, ang National Commission of Senior Citizens has gone global. And we will continue to do that kasi alam po natin na kailangan po nating matuto sa best practices ng iba't ibang bansa. So tingnan naman po natin dito naman sa atin sa local. Ano ba ang updates meron tayo ngayon? Alam niyo po mga ka-Golden Heart, naglunsad po tayo kasama of course our local government units ng 2 na namang Senior Citizens Community Care Center. Heto po ay doon sa tabi na Zamboanga del Sur at heto po ay nangyari noong June 26. Panuorin niyo po ang video na ito. Kinahanglan nga ang programa anaa ngadto sa silong. That is the concept of the Senior Citizens Community Care Center. Kana siya usa ka sentro, dili kana siya usa ka infrastruktura, kung dili usa ka balay para sa atoang mga hamtong. I'm very happy na na-meet ko kayo at nabalik din po ako sa lugar na to. And I'm sure with the support of the mayor, yung mga agencies dito, kasi kung wala po tayo, hindi po magiging successful to. I am so happy to see all of you here. No? Napakaganda ang cooperation, ang collaboration, at saka support ninyo lahat. Because this program cannot be a success without our supporting partners. We are actively promoting healthy and aging. Humuli, tanang mga munisipyo diri sa Zamboanga, sundon nila ang inyong giset nga example. May the EC3C become a model of senior care not only in Tabina but the entire region. Together, let us build a community that values, protects, and empowers our beloved senior citizen. Mabuhay ang NCC program. Mabuhay ang atong mga senior citizen.
nilunsad na SC3C or Senior Citizens Community Care Center ang pinakauna po sa Caraga naman under the leadership of Commissioner Ida Yap Patron. Meron po tayo doon, kasama natin sila Attorney June Bantugan, ang ating Project Development Officer 5. Nandun po, nilunsad din natin sa Surigao del Sur, sa Carmen, Surigao del Sur, ang pinakaunang community care center for our senior citizens. Nito lang pong nakalipas na July 3. Panoorin po natin ito. Ipakita nato nga sa karon kita nga mga hamtong kita apil sa paghimo sa atong nasod upang ang atong nasod mahimong stable economically. Tungod kay gusto namo ipakita sa inyo ha ang among 100% nga pagsuporta sa inyong programa nganhi sa silong. The NCEC and the cities and municipalities can jointly dream together towards envisioning a senior citizens community care that truly promotes the health, wellness, and well-being of senior citizens. Very much thankful for their labor and services. Pag-usik nilang panahon para lang yun na makaabot diri sa among lungsod sa Carmen. Ka-Golden Heart, tuwing nakikita ko po yung very much actively engaged natin ng mga nakatatanda, my heart swells with pride for our aging population members. No? Makikita po natin there is already a shift in the way we view aging. Aging truly is just a number. At yan po ay naipapakita natin tuwing tayo ay naglo-launch kasama ng ating mga local government units at various national government agencies down to the grassroots level. Maraming salamat po sa ating mga ka-Golden Heart na mga different agencies ng ating bayan. Tingnan po natin, sa kadahilanan po ng ating mga SC3Cs, tayo po ay nakipag-ugnayan na naman kay DPWH, Department of Public Works and Highways. Ito po ay dahil sa layunin natin na maisulong na maging isang standard ang struktura ng ating SC3C building. Gusto din nating makipagtulungan sa kanila upang matingnan natin hetong mga infrastruktura na to should be age-friendly. No, hindi lang po para sa mga nakatatanda, kundi pati na rin sa ating mga kaibigan at kasamahan sa persons with disabilities. Heto po, hindi lang para sa ating community-based care centers ang ating pinag-usapan doon sa DPWH, pinag-usapan din natin ang standardization of the facilities for residential care. Heto naman ay sa ating nais na part ng ating vision and foresight ay magkaroon din po tayo ng mga tahanan sa ating mga nakatatanda kung saan wala po silang mapupuntahan. Yan po ang ating itinutukoy sa DPWH.
Nalaman din natin na sila naman ay very willing at very supportive sa ating programa. Ang susunod na layunin po natin ay magkaroon ng technical working group at magkaroon po ng memorandum of agreement between the Commission and DPWH. Alam niyo po ba, doon ko lang nalaman na meron naman pala sa budget nila nakalaan, no, na meron talagang bawat isang local, regional LGU pwedeng humingi ng infrastructure support, no, para doon sa ating Senior Citizens Community Care Center. At there are 16 regional offices all over the country. So isa yan sa ating pag-uusapan. Subalit gusto kong bigyan ng pansin ang mga 3rd, 4th, and 5th class municipalities para hindi naman po yung mga nasa highly urbanized areas lang. Gusto nating bigyan ng pansin yung mga nasa laylayan ng ating bayan. Tingnan din po natin, matapos din yaman doon, nagkaroon tayo ng breakfast forum with Capital Christian Leadership. Tingnan niyo po, no, sobrang dami talaga ng ating mga ginagawa, no, dito sa komisyon. And heto naman ay mga updates na lang dito po sa ating forum, sa breakfast forum with Capital Christian Leadership. Heto po sila ay mga retired na mga professionals. Alam niyo po ba na meron dong napakagaling magpiano who is more than 80 years old. Andun po yung isang kapatid pa nga po o kamag-anak ni dating secretary sa Let's Do It, no, si Flavier. Yun po ang aking idolo nung ako po ay very much actively engaged in my practice. Matapos po noon ay tayo naman ay tumungo sa Bulacan naman, Malolos, Bulacan, at tayo ay nakipagpulong sa ating mga iba't ibang Office of the Senior Citizens Affairs. Doon tayo ay nakinig kung ano yung kanilang mga adhikain, kung ano yung kanilang mga gustong isulong. Doon din natin napakinggan ang kanilang mga gusto nilang iparating sa atin, lalong-lalo na sa pagbibigay natin sa ating mga programa na maibaba po sa kanila. So yan po ang ating ginawa doon, and heto naman, isa sa ating updates na hindi po pwedeng kalimutan. Naku po mga ka-Golden Heart, may sarili na tayong building, NCSC building. Doon po no less than General Santos City. At nagkaroon tayo ng inauguration, blessing and turnover ng July 4, 2025. Heto naman ay sa pamamagitan naman sa tulong at suporta ng opisina ni Senator Bongo at syempre ng ating local government unit na si Mayor Honorable Lorraine Pacquiao, and of course because of the active engagement and participation and the foresight of our very own Commissioner Edwin Espejo. So kasama po natin doon ang ating mga team, no, sa regional office. Tingnan po natin ang ating ginawang inauguration, turnover, and blessing of the first ever NCSC building in General Santos City. And today is just the beginning for our National Commission of Senior Citizens by having its own building right there. And we want to thank Senator Bongo, our barangay captain, and our city mayor, Mayor Lorelai, and together with the Sanggunian at lahat po ng leaders na nandito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo at pinayagan ninyo at binigyan kami ng bahay dito sa General Santos City. And in fact, by next week or the next week after, mag-distribute na po kami o payouts dire sa General Santos City. 250 ka mga senior citizens na nag-edad 80-85, 90-95, makaangkon o 10,000 pesos. Ayan po,
tingnan po natin, no? Balik na naman po tayo dito after showing you everything that we have been very busy about. Nagpapakita po yan, mga ka-Golden Heart, na ang inyong pong komisyon ay totoo po talagang nagsisilbi para po sa inyong kabutihan, para sa inyong kinabukasan. Tingnan po natin, magkaroon naman tayo ng institutional update. Alam niyo po, ito ang pinakamalapit sa aking puso. Whereas, gusto nating ipakita sa ating mga kababayan that ang komisyon under my leadership at kasama ko at katuwang ko ang ating mga iba't ibang commissioners at ang ating mga tagapamuno, no, at ang ating mga staff dyan sa komisyon, kami po ay gusto naming iparating sa inyo ang aming transparency, integrity, credibility, service, and commitment to be able to provide everything that we can within our means para po sa ikabubuti ng ating mga nakatatanda. Kami po for 6 months, 2 quarters already, ay nakatanggap ng report mula sa Commission on Audit. Ang sabi po nila sa amin, 0 disallowances, no suspensions for our last quarter, first and second quarter of the year. Ano pong ibig sabihin noon? Ang ibig pong sabihin, lahat po ng ating binabayaran o inilalabas na pera ay talaga pong tama at angkop ito. So, pang-apat po, tingnan natin ngayon. Heto naman, kailangan nating ipaatanda sa ating mga mahal na mga nakatatanda, iwas fake news. Alam niyo po, muli akong nananawagan sa inyo, huwag po kayo magpapaniwala sa mga news na hindi naman tama. Kung gusto niyo pong malaman kung ito ay totoo, pwede po kayong dumulog sa aming mga opisina. Lahat po, 16 meron tayong regional offices. Pangalawa, pwede din kayo naman dito sa central office magtanong. Pangatlo, puntahan niyo po ang aming webpage, no? www.ncsc.gov.ph o kaya yung ating Facebook. Kami ay umaanyaya sa inyo. Subaybayan niyo po kami doon. Doon niyo po makikita lahat ng aming mga programa, lahat ng updates, andun po yan. So kung titingnan po natin, no, yung atin pong iwas fake news, tandaan po natin, hindi totoo na meron na pong 1,000 bawat senior citizen sa buong Pilipinas. Sa ngayon po, ang meron lang ay yung sa indigency program na yan po ay hinahawakan ng ating kapatid sa DSWD. Hindi pa po yan na ililipat sa atin na sa kanila pong mga kamay pa yan. Pangatlo po, kung kayo ay may alinlangan, pwede po kayo magtanong sa amin. Mga ka-Golden Heart, July na. Alam niyo ba na tuwing buwan ng July ay ipinagdidiwang natin ang Nutrition Month? So kung titingnan natin ngayong buwan na to, tayo ay nakikiisa po sa ating selebrasyon ng Nutrition Month na may tamang, ano ba ang sabi dito? Kailangan basahin ko, no? Kasi medyo, nagsisenior moment po ako. So tingnan natin, ano nga ba itong ipinagdidiriwang ngayon ng ating ang sabi ay food at nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So yan po ang ating tatalakayin maya-maya at titingnan natin, meron po tayong mga bisita dito. Una ko pong titingnan at i-introduce sa inyo ay isang pinaka-active, pinaka-bata at pinaka-maganda na taga Department of Agriculture. None other than the Deputy Executive Director 3, Ann Ray Rivera. She is actually the Director for Gender Equality and Social Inclusion ng Department of Agriculture. Naku, magandang araw sa iyo, Director Ann. Magandang araw po, Dr. Mary. Yes, maraming salamat at kami inyong pinaunlakan. Tingnan po natin, Director Ann, kami po kaninang umaga ay nasa opisina niyo po at kami ay nakipagpulong. Subalit, gusto ko pong malaman para ma-educate po natin ang atin pong mga tagapagsubaybay, ano po kaya ang mandato talaga ng Department of Agriculture? Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pag-invite niyo po sa amin at sa pagbibigay ng opportunity sa Department of Agriculture na maipakilala sa ating mga senior citizens ang aming ahensya at ma-share kung ano ang aming mga programa at serbisyo para sa kanila. Ang kagawaran ng agrikultura po ay pangunahing ahensya ng government na nangangalaga sa mga
agricultural products natin and services para sa ating bansa. Layunin natin na magkaroon ng food security at ng maayos na buhay ang ating mga magsasaka, mga nangangalaga ng mga hayop gaya ng baboy, baka at iba pa, gayon din ang ating mga mangingisda. Malawak ang inyong mandato, no, Director Ann. Kung titingnan natin, minsan, ang iniisip ng ating mga kababayan, kaya nga yung mga kabataan, iniinganyo natin sila, no, na pumunta sa larangan ng agrikultura. Because primarily, the Philippines is still an agriculture area. At tama ka, Director Ann. Alam mo ba na nag-conduct kami ng training needs assessment sa ibaba, sa aming mga regional offices. Tinanong natin ang ating mga nakatatanda, ano ang inyong interest kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na tulungan upang matuto, ma-enhance ang skills, mabigyan ng pondo, o kaya naman ay mabigyan kayo ng guidance. Alam mo ba, Director Ann, number 1 ay ang agrikultura. So, anong mga programang meron tayo sa Department of Agriculture na angkop para sa ating mga senior citizens? Napakarami hong programa na angkop sa senior citizen, particularly ang karamihan po sa ating mga magsasaka at mga mangingisda ay mga senior citizen at mga sabi nga nila aging na ang population ng ating mga magsasaka and mangingisda. So, isa sa mga programa na maaaring ma-avail ng ating mga senior citizen, lalo na yung nandito po sa Kalakhang, Maynila, ay yung ating urban and peri-urban agriculture. Yan po yung pagtatanim po sa kani-kanilang mga community. We have barangay garden, may mga munisipyo rin. Alam mo, Director Ann, merong tinatawag na hydroponics ba yan? Yes, Aquaponics, po. yung mga ganyan. Soilless planting. Yeah, di ba? Parang kung titingnan mo, lalo na dito sa Metro Manila, di ba congested na tayo, yung ating mga condominiums, na condo living na Pwede ba yun doon? Yes, Dr. Mary Jean, pinopromote po namin as part of our urban and peri-urban agriculture project or program, yan pong mga aquaponics, hydroponics, and vertical gardening. So, pwede po kayong, kung wala kayong malaking pagtataniman na area, pwede kayong magtanim sa bahay po ninyo, using yung mga PET bottles, pwede dyan sa mga wall ng building, sa ibabaw ng building. At ayun nga, soilless planting. Wow, napakaganda. Gusto ko matutunan yan. So, tingnan natin, Director Ann, tayo ay magkakaroon very soon ng ating launching ng 3 SC3C dito sa NCR. No, titingnan natin. Hindi ko muna babanggitin kasi surprise po yun sa inyo, aming mga ka-Golden Heart. Palagi akong tinatanong, Director Ann, bakit kaya ang NCR wala namang SC3C? Bakit ang lalayo ng inyong SC3C? 2 bagay po yun. Una, ay sa kadahilanan, it is an LGU-driven activity. So, kailangan na merong buy-in ang ating mga mayor, mga governor para dyan. Pangalawa, sa kadahilanan siguro na masyadong busy ang mga tao dito sa NCR at iba yung kanilang tracking in terms of needs, siguro yan. Pero, huwag po kayo malungkot. Magkakaroon na tayo very soon at magugulat kayo. Sabay-sabay yan. Magkakasunod yan. And I am also very excited about that. So, Director Ann, pag tayo ay nag-launch ng isang SC3C dito sa NCR, pwede kaya natin isali yan pag tayo ay nag-conduct ng training sa ating mga seniors doon? Yes, ma'am. In fact, during the last year's activity for the Elderly Filipino Week, we partnered with the National Commission of Senior Citizen na nilaunch natin sa San Juan LGU. So doon po, nagbigay tayo ng iba't ibang mga programa at serbisyo. So number 1, nagkaroon ng agribusiness and marketing parang session kung saan binibigay namin yung mga business models na pwedeng pag-investan ng ating mga senior citizen na gustong mag-venture sa agriculture. Pangalawa, namigay po tayo doon ng mga planting materials, mga seeds and seedlings sa mga senior citizens po na gusto at mahilig magtanim. So, pangatlo po, meron po tayo doon training po sa paano mag-alaga ng mga ornamental fish na pwede pong maging negosyo ng ating mga senior citizen. And also, we have tapped our Bureau of Animal Industry na nagturo po sa kanila ng mga livelihood training kung paano, kunwari, gumawa ng embutido,
paano gumawa ng tosino. So tinuro po yon sa ating mga senior citizen na umaten at that time. And also we had the Kadiwa. Pinopromote ng ating bansa ang Kadiwa ng Pangulo, kung saan ang mga farmers and fisher folks ay direkta po na nakakapagbenta ng kanilang mga produkto sa merkado. Nang sa ganon, ang ating mga mamamayan ay magkaroon ng fresh and affordable food products, magkaroon ng access Alam sa mo, mga Director murang Ann, produkto. gustong-gusto ko yan kasi meron tayo dapat yung farm to table. Diba? Yes po. Yun yung pinakamaganda sa lahat, lalo na kung organic yan, no? Yes Na kailangan galing sa kanilang produkto ay dadalhin doon sa mga hapagkainan at sigurado ako na yan ay ang ating ninanais para sa ating mga nakatatanda. Maya-maya may isang guest tayo, pag-uusapan natin yung nutrition naman. Ano kaya ang makukuha natin pagka-diretsahan from farm to the table, no? Pero Director Ann, sinabi mo na meron tayong mga produkto, pwede silang turuan, pwede rin natin silang tulungan ba in terms of paano nila maibenta kung there's an excess, o kaya naman paano kaya makipag-ugnayan sa iba na baka may tinatawag natin, alam mo nung kabataan ko, naalala ko, may tinatawag na barter trade, ang tawag ng mga nakatatanda, kung saan nagdadala ng mga produkto, pinagpapalitan ng ibang bagay para yun ay magamit din nila. Alam mo po, ma'am, ang isa sa malaking tulong ng kagawaran ng agrikultura sa ating mga mamamayan, hindi lang sa mga farmers, fisher folks, ay kumpleto ang mga programa at serbisyo. Nagsisimula ho tayo sa access to training and education. So we empower, we capacitate our beneficiaries. Sa mga gusto hong matuto sa agrikultura, meron kaming ATI, Agricultural Training Institute. Hindi nyo kailangan pumunta ron. Meron silang website kung saan libre silang makakapag-aral at makakakuha sila ng certificate na nakatapos sila ng certain course in agriculture. Short courses po yon. Pangalawa po, we provide access to farm inputs and machineries. Libre po yan. Kaya hinihikayat ho sana natin ang ating mga senior citizen na mag-organisa po kayo para mas matulungan kayong maigi ng gobyerno. Libre po ang mga farm inputs and machineries. And we have access to finance po through our ACPC. We have access to insurance. Nang sa ganun, kung merong disasters, hindi naman ho masiro ang ating mga farmers and fisher folks. And pagdating sa marketing ng products, meron po kaming Kadiwa. So yun po yung market linkage natin na tinutulungan sila magbenta po ng kanilang mga produce sa mga LGU, sa mga supermarkets, local and even international trade expositions ay tinutulungan po yan ng Department of Agriculture. Wow! So complete ang po bigat, ang package. No? Parang ang bigat sa pakiramdam ko ay napakahitik ng kung ano ang pwedeng gawin ng Department of Agriculture para sa ating mga nakatatanda. Meron kaya kayong datos, Director Ann, regarding number of senior citizens who availed of all your programs? Meron po Yes, kaya? under po ng administration ng ating mahal na Pangulong President Marcos, na total na po ng natulungan sa ngayon and counting ng Department of Agriculture ng mga senior citizens na nag-avail ng aming projects and services is around 4 million po na senior citizen mula po sa 2022 hanggang ngayon po. Talaga? Panahon. Yes, ma'am. We are very proud to hear that and so thankful, no? Isa nga yan sa ating tinitingnan dahil meron ding ilulunsad ang ating DepDev, no? Ang Department for Development, Planning, Development. Yung tinatawag nilang trabaho para sa bayan. So, dahil tayo ay nakikipag-ugnayan din sa kanila dyan, isa po sa aming ilo-launch talaga, Director Ann, ay ang livelihood opportunities para sa mga nakatatanda. Kaya nga, hinahabol-habol namin ang taga-Department of Agriculture. Ayaw lang natin na mamigay lang ng seedlings, kundi bigyan ng tamang kaalaman ang ating mga nakatatanda. So sa tingin mo ba, Director Ann, moving forwards, with all the programs that you have and the capacity building, even access to funding, access to training, sa paniniwala mo, ang atin kayang mga kabataan, because now we're trying to have intergenerational connectivity, ang atin po kayang mga kabataan ay maiinganyo din sila na sundan nila ang yapak ng ating mga nakatatanda pagdating sa agrikultura.
Yes, ma'am. Alam nyo, yan po ang aming patuloy na isinusulong na magkaroon ng mas maraming kabataan na bumalik at mag-venture sa agriculture. In fact po, meron kami tinatawag na Young Farmers Challenge, kung saan naglalaban-laban yung mga kabataan mula sa probinsya, papunta sa region, papunta sa national, na nagpo-provide sila ng kung anong mga business models na ng mga produkto nila. So, meron huyang nabibigyan sila ng access to capital na napapanalunan nila. Wow. Meron panalo na 300,000 pesos. Wow, malaki yan ha. Opo. So maraming salamat, Director Ann. Bago kita mahingan ng iyong parting message sa ating mga tagapagsubaybay, naku ha, hindi lang ang ating mga seniors ang nanonood nito at nakikinig sa atin, pati ang mga kamag-anak, mga apo. Alam mo naman, pag sinabi ni Lolo at ni Lola, kailangan lahat tayo nakatutok dyan at nakikinig. So ano po ang gusto ninyong parting shot sa atin pong mga tagapagsubaybay? Ang Department of Agriculture po sa pangunguna po ng aming mahal na Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Under the administration of our President Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Pilipinas ay layunin na magkaroon ng food security na matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Na nandito po kami upang masiguro na ang ating bansa ay magkaroon ng sapat na pagkain at maging resilient tayo sa mga sakuna. At nasisiguro po ninyo, makakasiguro kayo, na ang Department of Agriculture ay andito po upang magbigay ng capacity building or development at mga proyekto at serbisyo upang walang maiwan sa ating lahat. Lahat ay magbigyan ng access to livelihood at maging maayos ang ating pamumuhay as a whole. Nako, Director Ann, we are going to look forward to that Memorandum of Agreement signing with Secretary Chu Laurel at tayo po sa NCSC naman under our SECADNA banner program, ang ating pong livelihood programs ay talaga namang uusad na yan. At gusto nating makita yan bago magtapos ang taon na ito, maka-launch man lang tayo. Please stay tuned, huwag po kayong aalis dyan kasi marami pa po kaming inihahanda para sa inyo. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo? Secret! Baka agawin mo. Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa... Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit. Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw. Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko? Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot. Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala, mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar. Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Andito na po tayo na naman sa susunod na yugto ng ating programa Golden Heart, puso para sa seniors. Bigay naman po tayo ng update sa ating expanded centenarian cash gift. Ito po ang quarter 2025 progress report as of July 9, 2025. Ang total po na nabigyan na po natin na beneficiaries ay nasa 43,622 at tayo po ay nakapagpamigay na in the total amount of 465,020,000. So kung titingnan po natin ang breakdown ay ang 80 years old, 22,270, ang 85, 13,928, ang 90 years old ay 5,502, ang 95 years old, 1,602, at ang ating centenarians ay 320. So tingnan naman po natin para sa atin naman pong 2024 beneficiary na nag-apply po simula nang sila ay nag-birthday ng March 17, 2024 hanggang sa June 30, 2024. Good news po sa inyo dahil ngayon pong July 9 sa araw na ito hanggang sa katapusan ng July, and maybe we can extend it up to the first week of August. Heto na naman po ang ating total number of beneficiaries na pagbibigyan po natin. Meron tayong 433 persons no, na nag-apply na. Total amount to be disbursed is 4,690,000. Sa kanila naman po, heto ang breakdown naman. Ang 80 years old, nasa 248. Ang 85, 127. Ang 90 ay 45. At saka ang 95 ay siyam. At ang ating 100 years old ay 4. So tunghayan natin ngayon ang kwento ng isa nating beneficiaryo ng ating expanded centenarian cash gift na si Mr. Alfredo Mulay, isang 85 years old at nagmumula po Agusan del Sur. Ako ng ikadbay sa mga susama ng pagdaron o binonta di sila magpasagad o mudangot gihapon sila ni ining pamaagi nga kanang magwakaton, magmaraton. Ako si Alfredo Mulay, 85 anyos, nagpuyo ko diri sa Bayugan City, Agusan del Sur. Nangingganyo na pud ko sa maraton, gikan sa 78, antod karon nagdagan pa kog maraton. Mismo sa akong kagalingon, moingon ko gyud nga murag blessing gyud, blessing sa akong kinabuhi. Ang sekreto kanang number 1 kanang magampo kas Ginoo. Itong pagkadawat na ko og 10,000, dako na kong kalipay to. Ang kwartahan, nagamit gyud nako sa personal na ko. Sa napod namin negosyong gamay, gihataga pa na akong asawa itong katunga. Giabo kong negosyo. Salamat nako ang mga opisyal sa gobyerno, sa nasyonal. Ug labi sa atong presidente. Ngayon, dako na kong kadaugan, bago pa lamang na itong Abril 20, kining Bukidnon International Marathon. Mao ni pinakabunggan ako nga trope nga gihatag didto sa Bukidnon Balay-Balay. Nagluhod ako sa Ginoo nga moabot pa kog nibenta hantod sa usa ka gatos ka tuig nga makaran pag ko og 50K. Po
natin, no? Si Mr. Alfredo Mulay. Ayan po, iniinganyo natin ang ating mga nakatatanda maging active, hindi lang po sa pagiging marites, kundi kahit na po sa physical, at kailangan din po natin ang social interactions and of course, spiritual. Huwag po natin kalilimutan yun. So sa puntong ito po, tingnan natin bilang, kung titingnan natin bilang pakikipag-isa sa ating 51st National Nutrition Month, titingnan po natin ang isang segment natin ng Healthy Habits for Seniors. Ayan, hindi ko po kaya itong sagutin kung ako lang pong mag-isa. Kailangan ko po ng isang eksperto upang itama ang mga maling paniniwala o kaya tinatawag nating mga maling myth, no? Tungkol sa ating pagiging nakakatanda na at sa ating pagkain at kalusugan. Alam niyo po pa, mga ka-Golden Heart, titingnan po natin, nutrition is vital for us to age gracefully and to be actively engaged as an aging person. So ngayon makakasama po natin at kami ay talaga naman pong very much honored and natutuwa na meron po tayong isang tinatawag nating taga sa planning office ng ating komisyon kung saan siya po ay kasama natin ngayon, ang ating planning officer 4 sa atin pong policy and planning division ng komisyon na isa pong hindi lang siya ordinaryong nutritionist and dietitian. Siya po ay tinitingnan natin isang lifestyle medicine doctor. So tingnan po natin kung ano ang kanyang maibabaghagi sa atin sa hapon na ito. Tingnan natin. Welcome to the show, Eden. Thank you, Doc, and thank you sa ating mga viewers. Okay, so siya po ang isang tinatawag nating ehemplo what lifestyle should be all about. So unang tanong ko sa iyo, Eden, ay kapag fat-free, calorie-free pa din, kaya pwede kaya ito na kainin ng nakakarami? Actually po, yung ating fat-free and calorie-free, hindi ibig sabihin niya, pag sinabi natin free, ay wala talaga siyang fat, wala rin siyang calorie. Sa nutrition world po, ang meaning po niyan ay basically mababa lang yung content ng fat, like mga 0.3 grams lang siya per serving. Pero yung calories naman, yun yung nakakalungkot, Doc, kasi pag sinabi natin calorie-free, hindi dahil wala siyang calories. Marami siyang calories, pero wala siyang masyadong nutrients. Oh, so para bang inihahambing mo, Miss Eden, yung pag sinasabi natin sugar-free. Oh, totoo ba talaga yun? Oo. When say sugar-free po, ang mga ginamit kasi natin doon ay yung mga artificial sweetener. So, hindi talaga yung mga galing sa sugarcane. So, yung ginagamit natin mga aspartame, yung mga artificial. Pero it doesn't mean po na hindi siya magbibigay talaga sa atin ng sweetness. Parang ganun lang siya. So, yung calories, when it comes to sugar-free, mababa po siya. Pero again, yung mga word na calorie-free, fat-free, tsaka sugar-free, doesn't mean free siya. Yes. So, hindi yan siya totoo. So, Hindi siya makinig totoo. kayo, mga ka-Golden Heart ko, hindi po yan totoo. So, papaano yan, Eden? How would you like to, tell our viewers, ang ating mga nakatatanda, ano ba ang dapat nilang tingnan pag sila ay namili sa grocery o kaya naman sa mga supermarket? Ano ang mga tips na pwede mong maibigay sa kanila? Siyempre, number one doon, wag lang yung harap ng ating mga food labels, kundi yung mismong likod, kasi yung magbibigay po sa atin ng information, yung tinatawag natin nutrition facts. So, tatandaan natin, gusto natin makita sa nutrition facts ay merong vitamins, minerals, hindi lang puro calories and fats, no? May protein na din dapat yung ating pagkain na makukuha doon sa pack na yon. At the same time po, number one na titingnan nyo doon is yung ingredients, Doc. Kasi kung ano yung first ingredients doon sa nakasulat sa nutrition facts, yun po yung pinakamalaking portion na meron doon sa pagkain na yun. So kung ang una nakalagay doon ay sugar, ibig sabihin mas maraming sugar yon. Kung nakalagay doon is flour, ibig sabihin doon maraming flour. Kahit sabihin natin healthy to na pagkain to, yung pala, yung healthy ingredients no, nandun sa dulo. So dapat nating babantayan yon. So, ibig mo bang sabihin, Miss Eden, huwag tayong magpapani
paniwala lang. Yes. Kailangang maging masusi tayo. Exactly, Doc. Okay. So tingnan natin, may mga comments ang ating mga viewers, no? Tayo po ay nagtanong sa ating mga ka-Golden Heart kung ano-ano ang kanilang sikreto at paano nila mapanatiling sila ay fit and healthy. Tingnan po natin, sabi po ni Ana Lucia Chua, "Good day, Mom and Sir. Open heart lang and faith to God. Have a nice day and God bless." Pangalawa, ang sabi po niya ni Jobert Revilla Mengito, "People should stop consuming meat and all animal-based products. Sure, there are many factors that affect our health, but it is diet that has the most significant impact on our health." Ano kaya sa paniniwala mo, Miss Eden? Mahalaga ba? Ano ba ang balancing diet? Yun muna ang gusto nating malaman para sa ating mga ka-Golden Heart. Yes, pero tayong balaseng pagkain natin, may tinatawag tayong pinggang Pinoy. Nandun yung ating carbohydrates, rich food, yung protein-rich source natin, tsaka yung ating mga vegetables and nuts, and ganun din mga prutas natin. So basically po, yung mga tao naman kasi, hindi lahat kaya natin gawing vegetarian. At may mga preference sila. At may mga area sa bansa na wala talaga mga gulay. So basically, we only recommend and highly advise na mas kumain ng maraming gulay at prutas aside doon sa kanila mga protein sources, which is animal-based din po. Okay. So, ibig bang sabihin yan, Eden, baka naman temperance at saka Yes. balanse lang Exactly, lahat. Doc. Kung lahat kinakain ko ay panay gulay lang din naman, pero naman hindi Hindi siya balanse yan. balanse. So, magkukulang din ako ng protina, di ba? Exactly po. So, yung pinggang Pinoy na yan ay mahalaga. Pangatlo, na nag-comment sa ating katanungan, si Jude Sabanal, mahalaga po ang prayer and discipline. No? Self-discipline pa nga ang sinasabi niya. At mula kay Lorenzana Ramos, have a regular check-up. Eat less carbs and more protein and vegetables. Hydrate. Move, walk, be involved with the community groups and of course our faith. Yan yung tinatawag nating healthy lifestyle. So tingnan po natin, it's not the age, it's really what we are inside. Meron nga sinasabi na yung iyong body age may be different from your chronological age. So tingnan po natin yan. So kami po ay nagpapasalamat sa ating mga tagapagsubaybay. Miss Eden, ano ang gusto mong iparating sa ating mga viewers ng Golden Heart? Mas importante lang po, kakain tayo ng balanse sa tamang oras at parati po natin i-share din kung anong meron tayo para ma-enjoy natin yung ating mga pagkain. So yun lang po. At again, everyday, sabi sa ating Food and Nutrition Research Institute, kailangan po everyday maka 3 to 5 servings of fruits and vegetables tayo. Okay, pag sinabi mong 3 to 5 servings, pwedeng isang slice ng papaya. Yes. Di ba? 3 to 5 servings na yan. Maraming salamat po sa ating mga panauhin sa araw na ito at naging masaya po ang ating talakayan dito po sa Golden Heart. Puso para sa Senior, si Director Ann Ray Rivera at si Ma'am Eden. Maraming salamat po sa inyong lahat ding sumusubaybay sa amin dito sa Golden Heart. Puso para sa Seniors, and of course, inaanyayahan ko kayong muli sa susunod at sa darating na Huwebes, marami na naman tayong pag-uusapan at magkwentuhan po tayong muli. Ito po si Dr. Jean, ang inyo pong host sa araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat.